Sa darating na May 11, 2026, nakatakdang magpa-CT scan ng PUJ driver na si Tatay Santos. Ito'y para masuri kung mayroon siyang prostate cancer. Pero maliban dyan, marami na rin siyang iniinda. Bukod sa high blood, naggagamot pa siya para sa kanyang diabetes. Kaya naman, ang 500 niyang kita sa pamamasada, kulang na kulang pa rin para sa kanilang pang-araw-araw. May kasabihan nga, habang maigsi ang kumot, ay matuto kang mamaluktot. Kaya kung siya lang ang tatanungin, hindi pa rin sapat ang rollback sa presyo ng krudo. Ay kulang pa yan para sa pamasahing regular. Kung para sa akin, kulang pa yun eh. Mahirap ang wala kaming naiuwi. Bukas, April 28, nakatakdang ipatupad ang pangatlong rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Abril. Sa diesel, maaaring bumaba ng 10 pesos hanggang 12 pesos ang singil sa kada litro. Bababa rin sa 15 pesos ang kada litro ng kerosene habang walang paggalaw ang presyo ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, maaari pang magtagal ng 53 araw ang supply ng gasolina sa bansa. 54 na araw para sa diesel at 168 araw na supply sa kerosene. Meron pang tayong in-order coming May. And then our oil companies are also ordering. So, ang total ng country na average is 54 days. Bakit po merong range? Kasi tignan nyo po ang gas station ninyo. Iba-ibang gas station, iba yung presyo. Dahil depende yan kung malayo siya sa depot or inland siya. Ito na ang ikatlong linggo ng big-time rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Angel Arquero, RNG News.